Hi mga ka-blessed, kumusta po kayo? Ako po ay galing sa cell group or Bible study ng mga katulad kong nanay, and doon po ay napag-uusapan namin kung ano po yung nangyayari sa bawat pamilya namin, nangyayari sa ating bansa, na yung pong mga namumuno sa ating gobyerno na dapat ay nagsasaayos ng ating bansa ay sila pa mismo yung nagkakagulo, sila po mismo yung kailangang ayusin, and lahat po tayo ay apektado nun kasi tayo po ay mamamayan ng bansang Pilipinas. We're still human. Natetes po dito yung pasensya natin, natetes po dito yung pagiging Kristiyano natin. And habang kami po ay nag-uusap, nabasa ko po kanina sa post ni Pastor Stephen Prado, pinag-usapan po namin, basahin ko po sa inyo, ang tanong po doon, may pag-asa pa ba para sa Pilipinas? Of course. Yan. Yes, we see corruption, division, disappointment, and many reasons to feel tired as citizens. But don't lose hope. God is still in control. May pag-asa pa kasi, may parents pa na maayos ang pagpapalaki sa anak. May pag-asa pa kasi may mga leaders pa rin na may integrity. May pag-asa pa kasi ang mga young people ay uhaw sa katotohanan. May mga simbahan pa rin na nagpre-preach ng gospel. May mga naglilingkod pa rin na tapat. May mga Christians pa rin na hindi nagko-compromise. Sabi po sa Psalm 33:12, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Habang padilim ng padilim ang mundo, tinawag tayo to be the salt and the light. So keep praying for the Philippines. Trabaho natin bilang mananampalataya ni Jesus na maging ilaw. So, manalangin. Manindigan sa tama, pero huwag makipag-away. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi po yan sa Romans 12:21. May pag-asa pa kasi walang bagay na nangyayari outside God's sovereignty. At hindi pa tapos ang Diyos sa Pilipinas. Yes, hindi pa tapos ang Diyos sa Pilipinas. Marami pa siyang pwedeng gawin. At ilang beses na ba nangyari ang gulo na to sa bansang Pilipinas? Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Nananatili siyang nakaupo sa kanyang trono. Minsan ang tinetes ng Panginoon ay ang karakter natin, lalo na tayo mga Kristiyano. Paano ba tayo mag-respond sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa? Tayo ba ay makikipag-away? Pipiliin ba natin na manalangin para sa ating bansa, para sa ating mga namumuno? Hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon. Kahit pumunta tayo sa Senado, wala tayong magagawa. Pero magagawa natin ay ang dumulog sa ating Panginoon. Manalangin sa Kanya at magtiwala na hawak niya ang ating bansa. Hawak niya ang ating pamilya. Alam ko po lahat po tayo naapektuhan, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, estudyante, nagtatrabaho. Alam ko lahat tayo apektado. Pero lahat ng ating pag-aalala, lahat ng ating takot ay hindi makakatulong sa atin. So pag hindi natin kayang kontrolin yung nangyayari, ibigay natin sa Diyos na in control sa lahat ng bagay. Alam ko na may purpose ang Panginoon, alam ko na meron siyang plano para sa ating bansa, and dalangin ko na sa bawat pangyayari sa ating buhay, makita natin lagi kung ano yung plano ng ating Diyos. Yun lang po mga kaibigan, maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed. And so are you.